Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundanga sa pagpapakumaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa kapagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siya tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon
at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at pinatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong mapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo po ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyan niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatutuko kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako pumasok sa seminaryo,
noong 2019. Ako po ay nagtrabaho po muna sa isang university sa Batangas City. Halos 5 taon po akong nagtrabaho doon. At sa loob po ng 5 taong iyon, unti-unting lumalim ang aking bukasyon sa pagpapari hanggang sa dumating na ang aking pagpapasya na ako ay papasok na sa seminaryo. Hindi po naging madali ang desisyong iyon. Marami pong bagay ang aking isinaalang-alang. Hindi po biro ang iwan, ang trabaho, ang nakasanayang buhay, at ang aking pamilya. May ilan pa ngang nagsabi sa akin, nasisiraan ka ba ng bait? Papasok pa ikaw doon, ay kaayos-ayos na ng trabaho mo? Kaganda ng trabaho mo? Marami pong tanong, maraming pangamba ang pumasok sa aking isipan. At bago pa man magsimula ang pagpasok ko sa seminaryo, eto na, sunod-sunod na ang mga nangyari. Inatake sa puso ang aking ama. Habang ako'y nasa seminaryo, dinala sa ospital ang aking lola. At nagpanahon nga ng COVID, ang aking mga kapatid ay na-COVID din. Para bang nagsabay-sabay ang lahat ng pagsubok sa akin. At nung mga panahong yon sa aking pananalangin, ako po'y nagtanong, Panginoon, bakit kung kailan ko ibinibigay ang aking sarili para sa iyo, saka naman dumarating ang sunod-sunod na pagsubok? Sa totoo lang po, wala po akong narinig na sagot sa aking katanungang iyon. Ngunit ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagpasok sa seminaryo. At sa awa po ng Diyos, gumaling po ang aking tatay. Hindi na po siya naoperahan. Gumaling ang aking lola at gayon din ang aking mga kapatid. At ngayon po, sa biyaya din ng Diyos, narito po ako sa inyong harapan bilang isang diakono. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo po ngayon ay bahagi ng tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago niya sila isugo. At habang isinusugo niya sila upang ipahayag ang mabuting balita, sinabi rin niya ang mga maaaring mangyari sa kanila. Sinabi ng ating Panginoon, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Pagkatapos ito, binanggit pa niya, may mga pag-uusig, may mga paglilitis, pagtutol, at maging ang sariling pamilya ay maaaring maging dahilan ng paghihirap ng isang alagad. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng katatagan. Ang pagiging alagad ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng misyon, kundi pati sa pananatiling tapat sa misyon kapag dumating na ang mga pagsubok. Sinabi din po ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y iniharap sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ipagkakaloob sa inyo ang dapat ninyong sabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama sa pamamagitan ninyo. Napakagandang paalaala nito, mga kapatid, na bahagi ng pagsunod sa Kanya at pagtalima sa kalooban ng Diyos ang mga pagsubok at paghihirap. Ngunit tiniyak niya, sinigurado ng ating Panginoon na sa gitna ng mga pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Espiritu ng Ama ang magiging kasama natin.
kung babalikan ko po ang aking karanasan, hindi ko rin po agad naunawaan ang mga pangyayaring iyon. Marami akong naging tanong noon. Ngunit pinili ko pong magpatuloy. At habang nagpapatuloy ako, saka ko nakita kung paano kumilos ang Diyos. Sa mga panahong yun, unti-unti kong nakita ang kanyang pagkilos sa aking buhay. Binigyan niya ako ng lakas na magpatuloy at iningatan niya ang aking pamilya. At mga kapatid, marahil mayroon din ilan sa atin ngayon na may mga sariling pinagdaraanan. May mga pangyayari po na hindi natin maipalawanag at mga tanong na para bang walang kasagutan. Mga araw na tila napapagod na tayo, nawawala na ng lakas at natutukso na sumuko. Ngunit mga kapatid, inaanyayahan tayo ngayon ng Ebanghelyo, mananatiling ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming pagdipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayong pag-ibig, kay San Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pag-ibig, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay liobin mo laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrogina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang matiwasay at maayos sa pagbisita galingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyaya sa extension at mangyaring panatilihin natin Tayo. Mga santo, magpa sa walang hanggan. at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan Ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.